Good morning sa ating lahat. God is good. And all the time. Parang welcome. Once again, yung ating kapatid nanggaling ibang bansa. Welcome kay Stella Lagre. Welcome sa Tuhan. Okay? So, para tayo naghihitik-hitik ditong pulang-pulang. Okay, so ang ating okasyon ngayon, our event is ay inaalala natin yung pagsilang ng ating Panginoon. Amen? At sa lahat ng mga sumusubaybay, salamat sa inyong patuloy na pagsusubaybay sa ating gawain. Lahat tayo ay pagpalain ng ating Panginoon. Amen? So once again, kung bakit tayo ngayon ay masaya, ang rason ay dahil sa ating Panginoon. Amen? Kung bakit tayo mayroong kagalakan sa ating puso. Sabi natin, a heart full of joy o isang pusong puno ng saya. Masaya ba tayo? Parang hindi. Ano po? So, sana lahat tayo ay masaya. Huwag kayong malulungkot. Sino ba sa inyo may ihanda na sa kanyang ba yung Pasko? 25. Tuesday. So, kayo ba may ihanda na? May ihanda na ba kayo? Wala? Kung wala po kayong ihanda, pare-parehas tayo. Pare-parehas tayo. Sapagkat ang importante dito ay mabigyan natin pagkakataon ay may pagdiwang natin ang Panginoon, may hanggaman o wala. Ang importante lang naman kasi dito is kung paano ba natin sineselebrate yung ating Panginoon. Diba? Napakaganda na dapat natin inaalala yung pagsilang ng ating Panginoon. Okay? So pag-usapan natin ngayon ay yung the love of God, ang pag-ibig ng ating Diyos. Amen? So, sino po dito sa inyo yung mayroong pag-ibig? Diba? Sino yung mayroong pag-ibig sa atin? Mayroon ba tayong mga pag-ibig? Okay. Kung mayroon maganda, kasi kung wala pa po tayong pag-ibig, ibig sabihin noon, wala pa ang Diyos sa atin. Tama? At lagi din pakakatandaan nang dahil sa pag-ibig ay natuto tayo magmahal. Amen? Okay. Sabi niya, that we may be conscious of love like our Lord. So wala pa po pala dyan. Naomi. Upang tayo ay magkaroon ng kamalayan sa pag-ibig tulad ng ating Panginoon. Ito yung ating layunin ngayon. Kasi yung pag-ibig na binigay sa atin ng Panginoon ay dapat yun ay manatili. Hindi dapat siya mawawala. So, we need an awareness sa pag-ibig ng ating Panginoon yung katulad niya. Kasi yun yung pinadama sa atin, kung kaya kinakailangan din natin ay dapat nararamdaman at natututurin tayong umibig. Amen po? Okay, lahat po ay aking pong inaayayahan sa aklat ng John chapter 3, 16 to 17. Lahat po ay tumayo para sa pagbabasa ng aklat na ito. Okay. Sa lahat ng may mga aklat, o kung yung wala namang dalang aklat, pwede niyo po basahin dyan sa screen. Kapag mayroon po dyan mamaya ilalabas po, ay dyan na lang po ninyong babasahin. Okay? So, say amen kung kayo po ay naririyan. Are you with me? The book of John, chapter 3 to 16 to 17. Okay, ayan po. Sabi po riyan. So, dito, sabay-sabay na lang tayo. Okay? So, ready? Get set, go. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish, but have everlasting life. For God sent not His Son into the world to condemn the world, but that the world through Him might be saved. Okay? So, yan po yung napapaloob sa ating pag-aaralan ngayon at tayo po ay manalangin. Heavenly Father, we come to you with humble heart, O Lord. We exalt your name. Lord God, narito Diyos kami upang kayo ay aming sambahin sa Espiritu at katotohanan. At kami po, Diyos, ay nagpapasalamat sa pag-ibig ninyo sa amin.
Panginoon, kung kami man ngayon ay umiibig, ay nagdahil ito sa iyo. Ang totoo ay hindi kami marunong magmahal. Subalit, Panginoon God, ay tinulungan niyo kami, Panginoon. Salamat sa pagmamahal niyo, sapagkat iyong ibinigay ang iyong anak bilang regalo at kaloob para sa aming Panginoon. O Diyos, tinataas namin ang iyong dakilang pangalan sa aming kalagitnaan hanggang sa matapos po namin ang gawain ito, Panginoon. Muli, maraming salamat. Tinataas namin ang iyong dakilang pangalan sa tayong pangalan ni Jesus. Ang lahat ay magsabi na, Amen. Okay? Tayo pong lahat ay makakaupo na. So, sana ay lahat tayo ay masaya. Ang iba ay nagsasabi ay malungkot yung Pasko. Pero sana walang malungkot, di ba? Malungkot ka kung wala si Kristo. Yung kadalasan talaga malungkot yung wala si Kristo. Tama po ba? Okay. So, sabi niyan sa ating binasa, ganyan na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya ibinigay niya ang kanyang buntong na anak upang ang sumampalataya. So, pag sinabi ang sumampalataya is condition. Ito po, kung mananampalataya ka, at kung hindi ka mananampalataya, nasa sa atin yon. Okay? So, sabi niya sa talata, ulitin ko kaya ibinigay niya ang kanyang buntong na anak upang ang sumampalataya, di ba? Upang ang sumampalataya ay sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. And then, sapagkat sinugo ng Diyos ang kanyang anak, hindi upang hatulang paparusahan ang sanlibutan, kundi upang iligtas ito sa pamamagitan niya. Okay. So, tandaan po ninyo itong talata natin na basa. At ang kung sino mang mananampalataya, siya ay magkakaroon ng kaligtasan. Tama po? So, dito, ang sabi pa rin niya dito na pinadala niya yung kanyang anak, hindi para i-condemn. Hindi para i-condemn itong mundo. Hindi para hatulan. Pinadala niya ito dito para lahat tayo ay mabigyan ng pagkakataon. Tama po? So, sabi niya, ito ay regalo. Okay? So, bakit tayo lagi may dalang mga regalo? Saan natin natututunan yun? Lagi niyong tandaan kung bakit meron tayong regalo, hindi dahil kay Santa Claus. Our centered here in our church, centered in our worship, walang iba po kundi ang ating Panginoon. Hindi po centered sa panahon ng Pasko, si Nino, si Ninang, o yung ating Santa Claus na binabanggit, pero hindi ko po yung Santa Claus. And then, hindi dito centered yung ating mga regalo. Okay? So, lagi yung pagkakantala yung pinaka-the-best na binigay ng regalo sa atin ng Panginoon, walang iba kundi si Kristo. Si Jesus ay regalo o bigay ng ating Panginoon. Tama po? Tama po ba? Itong mga regalo mayroon tayo rito, is tayo ay masaya sapagkat mayroon tayong mga dalang katulad dito. Ang regalo na yan ay hindi natin sinasabing ayaw natin. Ang sabi ko po sa inyo kanina, natuto tayong magregalo sapagkat ang Panginoong Diyos yung unang gumawa nito. Sapagkat binigay niya ang kanyang anak bilang kaloob para sa ating lahat. Yun yung kanyang regalo para sa atin. Di ba? Kaya pakilagay nga sa screen, Deuteronomy 16. Sabi dyan, basahin natin ulit. 16. Pakilagay, Deuteronomy. Sabi dyan, for God so loved the world that He gave. Diba? That He gave His only begotten Son. Mahirap po magbigay ng isang bagay na pinakamamahal mo. Kahit yung anak ninyo, sabihin natin, nagre-request yung nanay na kung pwede ay doon muna manirahan ang anak ninyong panganay o bunso o kung sino ang anak ninyo ng ilang buwan, anong pakiramdam ng isang magulang? Di ba? Para ayaw mo ibigay sapagkat mamimiss mo yung anak mo. Kaya nga lang, siyempre, konsiderasyon, ipapaubaya mo na kailangan ibigay ko na lang muna kay nanay. Pero hindi po natin maiwasan na laging mayroon tayong nagdadalawang isip tayo na isipin nyo ilang buwan o 3 buwan o 1 taon, sobrang pabigat. Lalo na pag lumaki sa'yo ang iyong anak talaga, ay mamimiss mo siya nang mamimiss mo siya. Tama po ba? So, ang Panginoon,
Mahal niya yung kanyang anak. O, kaya nga lang, although na mahal niya yung kanyang anak, mahal din niya yung mundo. Yung sanlibutan. So yung tinutukoy niyang sanlibutan ay tao. Tayo. Iregalo ito ng Panginoon para sa atin. Kaya sabi dito sa talata ay, kung sino man yung sumampalataya, ay dito ay magkakaroon siya ng buhay na walang hanggan. Okay? Sabi niya, He is only begotten Son, that whosoever believe in Him shall not perish, but have everlasting life. Okay? Ito yung maganda sa pagdiriwang natin o okasyong katulad nito, na kinakailangan ay lagi natin alalahanin yung ating Panginoon. O, ulitin ko po, yung sentro po ng pagdiriwang ay hindi si Santa Claus, hindi si Ninong at Ninang, hindi yung mga regalo, kundi si Kristo. Huwag po natin kalilimutan yung diwa ng Pasko. Ang diwa ng Pasko, kung bakit mayroon ganito, ay dahil ito sa pagsilat ng ating Panginoon. Tama po? Okay. Sabi dito, love begins with God because God is love. Tama po ba? Hindi natin maipamamalaki kung ikaw man ngayon ay natutong magmahal. Ang totoo, hindi yan galing sa iyo. Ang pagmamahal na yan ay napunta sa iyo dahil ang Diyos ay pag-ibig. Tama po ba? Ang totoo, hindi tayo marunong magmahal. Kahit Kristiyano na nga po yun, pag ikaw ay nagagalit sa tao, nawawala ka yung love mo eh. Di ba? Ang pag-ibig, ang totoo po niya, yung original talaga niya ay hindi nanggaling sa iyo. Nanggaling niya sa Panginoon. Buhat niya sa Kanya. Wala na ipagmamalaki wala tayong ipagmamalaki sapagkat ang pag-ibig na yan ay nanggaling sa Kanya, hindi galing sa atin. Hindi mo may pagmamalaki na sasabihin, minahal ko ang Panginoon. Ang unang nagmahal sa iyo ay ang Diyos. Waliwanag po? Ang Diyos yung unang nagmahal, kaya natuto ka lang magmahal, ay minahal mo siya. O kaya sabi niya, love begins with God because God is love. Yan po yung totoo niya. And then sabi niya, God loved the world in spite of its sin. Di ba? Minahal tayo ng Diyos, minahal niya yung sanlibutan na kahit makasalanan. Isipin mo yung ating Panginoon. Di ba? Yung Diyos, pinadala niya ang kanyang anak doon sa mga makasalanan. No. Minahal niya tayo, mahal din ng Panginoon yung kanyang anak, pero minahal tayo ng Diyos. At andyan yung kanyang anak. O sige, andyan yung aking anak. Ibibigay ko sa inyo sapagkat mahal mo kayo. Siya ang tutubos sa inyo. Siya ang magpapalaya sa inyo sa mga kasalanan. And then sabi niya, God wants to pay this love for Him and even for our neighbors and our enemies. Alam niyo po, gusto po ng Panginoon na yung pag-ibig na yan na maiparamdam din natin sa Kanya. Naipaparamdam ba natin yung pag-ibig sa Diyos? Bakit gusto po natin iparamdam ito sa Kanya? Sapagkat siya yung unang nagparamdam sa atin. Kaya, kailangan na tayo man din ay dapat ipinaparamdam natin yung pagmamahal sa Kanya. At hindi lang po doon sa Kanya, kundi doon sa ibang tao, sa ating kapwa. Dapat na ipaparamdam din natin yung pagmamahal. Tama po? Kasi kung ang mamahalin mo lang yung mahal mo, paano naman yung isa? Tawag dito, our enemies. Sino po yung mayroong kaaway? Kasi nga yung mga kamay ninyo. Sabi ng Biblia, love your neighbors. Love your enemies. Sabi dyan. And then, ang pinakauna, love your God. Di ba? Pag mahal mo ang Diyos, mamahalin mo ang iyong kapwa. Pag mahal mo ang Diyos, mamahalin mo ang iyong kaaway. Ngayon, kung hindi ka marunong magmahal sa kaaway, huwag kang makipag-away. Tama ba? Pero kung marunong kang magmahal doon sa mga kaaway, sige, patuloy ka lang mag-iaway kasi marunong kang magmahal. Pero sabi dito talaga ng Panginoon, kinakailangan yung pag-ibig na binigyan niya sa atin, kailangan nararamdaman din niya yan sa atin. Dapat tayo ay marunong din magmahal sa lumikha. Kung saan man siya nanggaling, dapat marunong din tayo magmahal sa Kanya, marunong din tayo magmahal sa ating kapwa, marunong din tayo magmahal sa ating kaaway. Sabi ko, kung mamahalin mo lamang ang nagmamahal sa iyo, yung ibang mga tao, yung hindi naman mananampalataya, ganun din naman. O, di ba?
Eh, paano kung mamahalin mo lang yan sapagkat yung kaaway mo ay hindi, so wala kang pagkakaiba sa mga pagano. Sapagkat tulad din yung kanilang ginagawa. Kung kaaway kita, kaaway kita. Pag mahal kita, mahal kita. Hindi yung gano'n. Di ba? Ang pag-ibig ng Panginoon is unconditional love. Tama po ba? Yun yung pagmamahal ng Panginoon na dapat natin maintindihan. Kasi kung hindi po natin naiintindihan yan, mahirapan po tayo magmahal talaga sa ating kapwa. And then, it's so hard and difficult to love God. Kasi hindi ka naman marunong magmahal. Kahit ako nung parang akala ko mahal ko ang Diyos. Ang totoo hindi eh. Di ba? Kasi lahat tayo. Hindi po nagmula sa atin yung pag-ibig. Kaya wala sino man sa atin may pagmamaway at tatalakayin ko yan sa inyo. Katotohanan ang sinasabi ng Biblia na hindi dahil sa binahal natin na Panginoon, hindi ganoon, kundi dahil sa binahal tayo ng Diyos, kaya tuto tayo magmahal. Mamaya. Okay? So dito mga kapatid, sabi dito ay meron tayong 4 na bagay na tatalakayin tungkol sa pag-ibig. Based dito sa ating nabasa. Okay? Ang pag-ibig ay nagsisimula sa Diyos dahil ang Diyos ay pag-ibig. Minamahal ng Diyos ang mundo sa kabila ng kasalanan nito. Okay? Nais ng Diyos na ipadamarin natin ang pag-ibig na ito sa Kanya at maging sa ating kapwa at sa ating mga kaaway. Tama? So, sa tuwing Pasko, sino po yung mayroong kaaway sa inyo? Wala naman. Alam niyo po, napakaganda po sa buhay ng isang tao. Yung pag-aalala mo sa Panginoon na wala kang inaalala, wala kang naaway, o walang nangaway sa iyo, walang hinanakit, yun yung magandang bagay, di ba? So, sa pagdiwang natin, magiging masaya ka. So, paano kung mayroon kang kagalit? Mayroon kang hindi pinapatawad? Di ba? Paano kayo magiging masaya ka? Siguro hindi yung magiging masaya. Magdadala mahati yung puso mo dahil sa ganyan. Okay po? Tinalangin kasi natin nung nakaraan yung pagpapatawad kasi mahalaga kasi yung pagpapatawad sa pagkilala natin o ating pagdiriwang ng pagsilang ng Panginoon. Kasi kung walang pagpapatawad, hindi ka rin papatawarin ng Diyos. Diba? Para maging masaya talaga, kailangan natin pray tayo. Malaya yung ating sarili. Wala tayong makinikimkim. Diba? Walang galit sa kapwa. Papapatawad. Tama? Okay. So, ito yung 4 na bagay. Sabi dyan, ano ang nagawa ng pag-ibig ng Diyos para sa atin? So, sabi nyo sa talata, what has God's love done for us? Ano ba yung nagawa ng pag-ibig sa atin? Mayroon ba nagawa? Okay, number 1. Ang unang nagawa ng pag-ibig sa atin, sabi dyan, God's love is shown to us through the gift of His only begotten Son. Yan yung unang nagawa. Diba? Ang pag-ibig ng Diyos ay ipinakita sa atin sa pamamagitan ng kaloob ng Kanyang buntong anak. Yun yung nagawa. Napakalaki po ito sapagkat ang totoo, wala po tayong kakayanan para ang mga sarili po natin ay bayaran yung ating mga kasalanan o tubusin. Ang Panginoong Hesus lamang yung magbibigay ng katubusan. Number 1 po yan na may nagawa, ipinadala ng Panginoon yung kanyang anak patunay na siya ay nagmamahal sa atin. Tama po ba? Siya ay nagmahal. And then, sabi nga, God demonstrates His love even when we are sinners. Di po ba? Na kahit ang mundo nga ay makasalanan, bakit ginawa ito ng Panginoon? So, kung sa atin, palagay nyo, kaya nyo ibigay nyo yung anak ninyo sa isang tao na nagkasala? Kaya nyo po ibigay? Mahirap di po ba? Ang words, ang salita kasi mabilis lang tayo magsabi, pero yung gawa magkakabak magkaiba po yun. Madali lang magsalita, pero yung pagsasagawa napakahirap. Tama po? So sabi dito sa ating binanggit na bawat isa, tulad ng binanggit ko sa inyo kung paano kaya nyo bang ibigay yung anak ninyo, mahirap. Tama? So, hindi po ito basta-basta. Halimbawa, Sister Lacray. Tingnan niyo na lamang, halimbawa, yung isang tao nagkasala, nagdroga, ikukulong. Diba? Nakita mo kung ano ginawa. Tapos, sasabihin mo, ay, huwag ka nang ikulong, yung anak ko na lang. Bayad ka? Ikaw ba rin bayad ka? Diba? O ikaw ba rin
Halimbawa, di ba? May isang tao, kapitbahay mo, ng bato. Sige, yung bahay ng kapitbahay. Tapos sinuntok yung may-ari ng bahay. Hindi nung makita mo, may mga pulis na, dinadagdag na sapagkat ikukulong. So, ang mangyayari ay ganito ang gagawin mo. Ay, huwag niyo na po siyang ikulong. Si Ryan, Brother Ryan na lang yung ikulong ninyo. Payag na. Ito po yung mga kapatid na dapat po natin maintindihan. Di ba? Ito yung kalagayan natin. Ibig sabihin, kinuha mo ng Panginoon. Kasi makasalanan po ito. Di ba? Sabi niya, God demonstrate His love even when we are sinners. Oh. Pipili yung anak niya, may ganito na nangyari. Anak, mayroon doon isang classmate. Halimbawa, yung si Brother Rodel, yung kanyang anak ay may classmate. Tapos, ang problema, magaling siya, tapos may honor siya. Ang problema lang ay walang pagbayad sa tuition. Palagay ninyo, pwede nyo bang tulungan o hindi? Kaya. Di ba? Pag sa ganyan mga bagay, kaya nyo gawin. Pero ang isang tao na nagkasala, kaya mo ibigay? Tulad ng nabagit ko sa inyo kanina, marahil hindi. Ang isipin natin, siya na lang yung ikulong. Anak ko to bakit ko ibibigay? Diba? Ang Panginoon kailanman ay hindi nangingayan sa kanyang anak. Tama po ba? Hindi siya nanghinayang na ibigay ang kanyang anak. Nagregalo po siya ng buhay. Tama po? Hindi siya nanghinayang. Iba po talaga yung tao. Mahirap din po gawin yung sakripisyo. Okay? Kaya sa bawat yan sa atin, lagi niyong pagkakatandaan ang pag-ibig ng Diyos ay napakalalim. At di natin kayang maabot. Di natin ubos malirin kung ano talaga yung pag-ibig. Bakit talaga yung ginawa ng Panginoon sa tao? Di ba? Ganyan yung pag-ibig ng Panginoon. Okay? Ang isa dito mga kapatid sa aklat ng Romans, chapter 5, verse 8, pwede pong pakilagay. Roma, chapter 5, verse 8, basahin ko dito at dyan po may ilalabas po sa inyo sa screen. Roma, chapter 5, verse 8, ngunit ipinadama ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang namatay si Kristo para sa atin noong tayo'y makasalanan pa. Biro niyo po yun mga kapatid. Binigay niya yung kanyang anak, namatay para sa atin. Para sa atin lahat. Kaya itinungin ko sa inyo kanina, ikukulong pa lang yun eh. Kaya mo bang ibigay yung anak mo, siya yung magsuffer sa kulungan na dapat itong na nagkamali ay dapat siya yung magsuffer, pero sinabi mo yung anak ko na lang? Hindi natin kaya, di po ba? Ang hirap. Pero tingnan niyo po yung lalim, yung pag-ibig ng ating Panginoon. Ganun po siya. Wala siyang panghihinayang basta ikaw ay matubos lamang. Ganun yung pag-ibig. Ito yung dapat natin intindihin o alalahanin sa yung diwa na binabanggit po yung pagsilang ng ating Panginoon na binabanggit ng mundo na Christmas. Kaya ito yung pagsilang ng Panginoon na intindihin natin yung ibinigay niya anak sa atin. Na kahit tayo makasalanan, hindi siya magdalawang isip. Pangalawa, tungkol po dito sa pag-ibig ng ating Panginoon. God's love gives eternal life to those who believe in Jesus. Makukuha mo itong eternal life. At ito yung nagawa ng pag-ibig ng Panginoon is to offer. Nabibigay mo siya ng pagkakataon na ikaw ay mabigyan ng pagkakataon at makuha mo yung biyaya ng Diyos, yung kaligtasan. If you believe in God. If not, paano mo ngayon makukuha yun? Di po ba? Ito yung nagawa ng pag-ibig. Liban doon sa pagbigay sa atin ng anak ng ating Panginoon, ay binigyan po tayo ng eternal life. Pero paano mo siya makukuha? Paano mo makukuha yung gift ng Panginoon liban doon kay Jesus? How about yung eternal life? Paano mo siya kukunin? Siyempre, di ba? Is believe in Jesus. Believe doon sa ating Panginoon, manampalataya ka sa ating Diyos. At yun ay makukuha mo ang sinasabing eternal life. Di po ba? So, itong lahat na mayroon tayo ditong regalo, kaya ba natin yan ibigay sa ating mga kapatid? Kaya ba natin ibigay? Ano to? Bakit mayroon tayong dala dito? Kaya nyo ba yung ibigay?
Bakit kayo nagdala nito? Ibibigay ba sa mga tao? Ha? Ibibigay, di ba? So, itong sinabi po dito ng Biblia, sabi niya, ang pag-ibig ng Diyos ay nagbigay ng buhay na walang hanggan para sa mga naniniwala kay Jesus. Kung isa kang naniniwala sa Panginoon, isa kang nakatanggap kayo ng regalo, walang iba, kundi ang buhay na may kaligtasan. Tama po? Yung kaligtasan na yan, mga kapatid, wala pong kaakibat na halaga. Wala pong kaakibat po yan na pera. Hindi mo kailangan bumili ng eternal life or buhay na walang hanggan. Anong kailangan natin? Anong kailangan po natin para makuha po natin yun? Ano po yung sinabi? If you believe in Jesus. Tama po ba? Dapat ikaw ay maniwala kay Kristo. Hindi katulad ng mga regalo natin dito, Brother Ryan, binili natin yan para makapag-regalo tayo. Diba? Magbili kayo ng bigas, bili kayo ng iba't ibang mga bagay na meron dito ngayon, pang-regalo. Itong eternal life na binibigay sa iyo ng Panginoon is free. Okay? Free po ito na binibigay ng Panginoon, yung eternal life. Tama po? Sino naniniwala sa inyo na mayroong buhay na walang hanggan? Lahat mga Kristiyano hindi naniniwala. Totoo ba may buhay na walang hanggan? Yes. Naniniwala ba kayo na sure na namamatay ang tao? Di ba? Wala pong tatagal na tao dito. Di ba? Ang buhay, yung life natin is like a mist. It's like a vapor. Yung vapor, minsan siyang lilitaw. Then after that, nawawala na siya. Ganun lamang ang buhay ng tao. Kaya maniwala ka na mayroong buhay na walang hanggan. Di ba? Mayroon kami ngayong sa probinsya may namatay. Ang sabi doon ay, Miss, yun pa lang huli na natin pagkita. Mayroon pa kaming gagawin sana ng ganito. Wala na kong magagawa. Because life is very short, mga kapatid. Napaka-iksi yung buhay. Maya-maya nakikita mo nakikipaglalaro ng pagbalik. Ano? Naglaro pa lang yung kanina. Ganun yung buhay. Kaya maniwala ka na mayroon pong ino-offer ang Panginoon dahil siya ay pag-ibig, yung buhay na walang hanggan. Hindi po ito natatapos kung buhay natin dito. Sabi ko sa inyo, ang tao nang nilalang ng Panginoon mula sa alabok. Nung ang alabok ay ginawa ng Diyos. Ginawa po yun mula dito o yung si iba ay dito galing. Okay, so ginawa ng Panginoon. Gumalaw ba? Hindi siya gumalaw. So ibig sabihin, patay siya. Hindi siya gumagalaw. Paano gumalaw yung alabok na yun? Paano gumalaw? Hiningahan ng Diyos. Ha? Nakukuha po ninyo. Sa Nostre, doon po nilagay yung buhay dito sa iyo. Nilagay po doon ng Panginoon yung buhay. Nung pumasok po yun doon, dahil yun ay lupa, wala na po siyang, hindi siya gumagalaw, patay po siya. Nung nilagay po doon ng Panginoon, biglang gumalaw yung lupa. So sumaliwanag na yung lupa na yun nagkaroon ng buhay mula sa ating Panginoon. Kaya po, at ang tao ngayon ay tumayo. So ngayon, may buhay na siya. Ngayon mga kapatid, pag kinuha ng Diyos ang buhay, kukunin nyo, ano muli yung mangyayari sa tao? Patay. Saan na pupunta yung buhay? Sa Panginoon. Hindi ho yun mamamatay. Aharap ka ngayon sa Diyos. Nakuha niyo po yung ating sinasabi? Tama po ba? Kaya, kung kaya ang tao ay namamatay dahil binabawi na ng Panginoon yung buhay. Maniwala kayo na mayroong buhay na walang hanggan. Kapag kinuha po yan ng Panginoon, at ikaw ay napatunayan sa kanyang paghuhukom na ganito ang iyong ginawa at naroon ka sa book of life,
ikaw ay mayroong buhay na wala hanggan. Pwede ba natin palapakan ang Panginoon? Tawa mo ba? Simple ang gagawin mo, maniwala ka na ang Diyos ay pag-ibig. Ito po yung diwa ng Pasko. Nagpadala po siya dito ng anak na si Jesus. Dahil tayo ay makasalanan, walang tutubos kundi yung ating Panginoon. Ngayon, liban po doon na pinadala yung kanyang anak, ang dalaban ng kanyang anak ay para ikaw ay bigyan ng buhay na walang hanggan or eternal life. Tama po ba? So pag nawala yung buhay natin, yung binabanggit ko sa inyo, pag yun ay binawi ng Panginoon, makita niyo yung tao, bigla na po siya nawawala. Nawawala na ng malay sapagkat kinuha na yung buhay. May binanggit po ako ng mga nakaraang message. So bawat araw, bawat paglipas ng araw, lahat ng tao ay mayroong nakatakdang panahon. Diba? Yung bawat araw, bukas, susunod na buwan, susunod na taon, kabawasan mo na po yun ng paninirahan mo sa mundo. Tama po? Kaya habang tayo naninirahan dito, yung bawat pagkakataon, bawat araw ay dapat sinusulit natin yung para sa Diyos. Sapagkat siya yung nagbibigay ng eternal na buhay sa atin. Tama po? Kaya tayong lahat na naririto, bawat araw, kaltas na po yun. Kung ikaw ay maninirahan sa mundo ito ng 2,000 days, halimbawa, 2,000 pa yung natitira mo ngayon, kinabukasan, ilan na lang ang buhay mo na natitira? 1,999. Para tayo sa shopping mall. Meron. Diba? So, ganun po yung pabawas ng buhay. Hindi man, another next days, and then ganun po yung pabawas yung tao. So, the Word of God encourages us to believe in Jesus Christ. Believe na mayroong buhay na walang hanggan. Tama po? Hindi po, pag nawala ka dito, gano'n na lang. Hindi yung gano'n. Haharap ka sa Panginoon. At pag ikaw ay mayroong eternal life, pag nakasulat sa Book of Life, yes, welcome. Ikaw ay kasama mo ang Panginoon. Tama po? Okay. So, sabi dito, sa ating binanggit, yung providing eternal life. So, sabi dito sa Romans chapter 10, 9 to 10, ito ang kanyang sinasabi. That if thou shalt confess with thy mouth the Lord Jesus, and shalt believe in thine heart that God hath raised him from the dead, thou shalt be saved. Okay? Kung ipapahayag ng iyong labi, di ba? Sabi ko riyan, kung ipapahayag ng iyong labi na si Jesus ay Panginoon at mananalig ka ng buong puso ay siya'y muling binuhay ng Diyos, maliligtas ka. Kayo ba'y naniniwala na ang Panginoon ay namatay at sa ikatlong araw ay nabuhay na muli? Naniniwala kayo? Di ba? Pagkatapos ng 3 araw, siya ay nabuhay na muli. Pag ikaw ay maniwala sa Panginoon na siya ay nabuhay na muli, ang sinabi ng Biblia, sabi dito is, ikaw ay maliligtas. Sabi dyan. Okay, verse 10. For with the heart man believeth unto the righteousness, and with the mouth confession is made unto salvation. Tama po? Mahalaga sa bawat isa sa atin na kinakailangan ipinapahayag ng buhay natin ang ating Panginoon. Habang pinapahayag po natin yung kanyang pangalan sa buhay natin, unti-unting nababago yung pananaw ng ating buhay. Yung dati nating mga ginagawa ay nababago yun. Hanggat sinasabi, binabanggit mo si Jesus sa iyong buhay. Yung manifestations of the presence of God ay siya yung magbabago sa atin. Tama po? Kapag yung Holy Spirit ay naririyan, ay ikaw ay patuloy na babaguhin ng ating Panginoon. Patuloy mo siyang ihayag sa iyong buhay. Mayroong makikita ka kung magbabago kakaiba sa iyo. And then habang ikaw ay nababago, yan, andyan yung eternal salvations. Eternal life. Salvations na ibinigay sa atin. Ang Panginoong, ang Diyos is providing eternal life. Siya po ay mayroong nakahanda para sa atin. So kaya itong diwa ng Pasko, the Spirit of Christmas,
Ito mga kapatid ay ang pag-ibig ng Diyos. Tama po, siya yung dapat natin kinikilala. Sino sa inyo naniniwala na mayroong Santa Claus? At sino ang nag-uutos sa inyong mga anak ninyo ngayon dahil anak, maglagay ka ng ano yung nilalagay sa bintana? Medyas. Sapagkat mamayang gabi, lalagyan niya ni Santa Claus na sige nga, mamaya subukan ninyo at pagdaan ni Santa Claus kasi nakakalisa daw yun eh. Kalisa daw yun. Pagdaan niya, tulig. Ano, bangka na, muntinig na, tulig. Ayun si Santa Claus. Huwag kayong maniwala. Minsan, yung mga bagulang na pinin natin sa hindi, pinagluloko natin mga anak natin. Pinagluloko natin yung mga anak natin at sasabihin ko may Santa Claus, mamaya-maya, ikaw yung maglalagay. Pinapaniwala natin yung mga anak natin. Ganun ko makituloy, ano yung mga pinagagawa? Magsusuot ng Santa Claus kung ano mga pinaglalagay. Ang katotohanan, hindi totoo yun. Kaya maniwala doon. Maniwala kayo, sa totoo po, dito na pumunta na sinugo ng Diyos na walang ibang kundi si Kristo, siya po ito. Di ba? Siya po yun. At mayroong assurance of salvation, katiyakan ng ating kaligtasan. Yan yung totoo. Pero yung sasabihin nyo, sige, bagay ka ng medyas dyan. At mamaya, ano mas ba yung dumadaan? alam niyo yung oras dumadaan. Di bantayan nyo. Pag 12 pa na dumadaan yung bantayan nyo. Asa yung mga bata? Sabihan natin, mamaya ha, pag Pasko, pag 12, bantayan nyo. Kasi pag kulang, sigilin nyo agad. O di kayo, makiangkas na lang kayo. Para mas marami makuha. O di ba? Di ang totoo mga kapatid, mali po yun. Huwag po natin paniwalain yung mga anak natin sa hindi na pagkatotohanan. Ang pinag-uusapan natin ay dapat totoo sapagkat ang Diyos isinilang dito para sa atin. Marami talaga umaagaw yung attention para sa atin, Panginoon. But again, pinadala niya yan dito dahil ang Diyos niya mapagmahal. Tama po? Dahil sa sobrang niyang pagpapagmahal sa atin, yung anak at mayroong pang-eternal life. Okay? Number 3, mga kapatid. Number 3, sabi dito, ang pag-ibig ng Diyos ay napakalakas na walang makapaghihiwalay sa atin dito. Diba? Pero, naniniwala kayo na walang makapaghihiwalay sa pag-ibig natin sa Diyos? Naniniwala kayo? Ha? Sabi, God's love is so strong that nothing can separate us from Him. Ang ating pag-ibig sa Panginoon, yung pag-ibig ng Diyos sa atin, wala po makapaghiwalay. Amen po. Pagmahal mo. Sino po dito yung mayroong mga may asawa? Ito. Sampulan na lang natin yung mga may asawa natin. Mayroong bang makapaghiwalay sa inyo, Sister Kate? Brother sa to? Wala. Sa inyo, mayroon ba? Tama ba? Ito din. Kung paano kayo nag-ibigan, simple lang yung mga expression ko sa inyo para lang natin maintindihan. Ikaw, Brother Rudy. Ano yung makapaghiwalay sa'yo? Mayroon ba? Wala naman. So, andyan lang po. Ikaw, Brother John. Sister Marley. Mayroon bang makapaghiwalay sa inyo? Pastor, kapag puti ng hook niya, hihiwalay ko na yan. Di ba? Yan yung sinasabi po natin. God's love is so strong that nothing can separate us from Him. Kung mahal mo ang Diyos, kahit ano pa, hindi mo iwanan ang Diyos. Sapagkat kailanman, wala siyang plano iwanan ka. Naruhan po? Wala siyang plano iwanan ka. Amen? Kay Brother Joseph, Sister Jubin, ano yung makapaghiwalay sa inyo? Ako, alam ko ito Ang makapaghiwalay sa kanila, pupunta na ng birthdays. Pero, hindi ibig sabihin, hindi po gano'n. Okay? So, dito sa Panginoon, ay kailangan natin maipakita natin yung tunay natin ng pagmamahal. Kung paano natin hindi natin kayang iwanan yung ating asawa, kung paano hindi natin kayang iwanan yung ating mga anak, ganyan din ang ating Panginoon. Nararamdaman nga natin sa anak natin yun Nararamdaman nga natin sa ating asawa. Hindi na nga natin kaya siyang iiwan. Tama?
Si Brother Johnny, hindi niya lang makita si Sister Marlene ng isang araw. Aligaga na yan. Sa Brother Johnny, aligaga, asan si Mama? Di ba? Si Brother Hernan, gayon din eh. Ganun po yung may mga asawa, di ba? Sister Marlene, di ba? Pag hindi mo nakikita yung asawa mo, hinahanap mo. Pag nakikita mo, pinapalayas mo. Ayos ano. Pag wala, hinahanap. Pag ganyan, papalayasin. Ano ba yan? Ganun ba yung pag-ibig natin? So, ito mga kapatid, yung binabagin natin, na kung kaya po natin talaga naman gawin yun sa ating mga sa buhay, kaya mo pa din natin gawin sa Diyos eh. Di ba? Wala man kapag-ihiwalay. Kahit ano ba man, mananatili ka sa Panginoon. Hindi mo ipapapalit ang Diyos. Tama? Kung yung mga anak natin, hindi natin kaya ipagpalit, di ba? Pati yung ating mga asawa, hindi natin kaya ipagpalit. Hindi naman din natin kaya ipagpalit ang Diyos. Ganun ang Panginoon. So, matindi yung pag-ibig natin. Kaya pinadala niya nga yan rito eh. Para maramdaman natin. Yung nagawa ng pag-ibig sa atin. Kaya napamahal tayo sa Diyos. Pero pag mayroong mga okasyon at may okasyon yung simbahan, alin yung mas gusto ninyo? Alin yung iiwan ninyo? Yung okasyon sa simbahan o okasyon doon sa inyong mga sabi? Para na wala yung pagmamahal sa Diyos, yung okasyon pa lang. O, di ba? So, basahin ko ito sa inyo. Sa aklat ng Roma, chapter 8, 35, and then the following verses. Pero hindi ko na basahin niyo yung lahat. Kung mabasa niyo na lang sabay, mas maganda. Ito po, sa protecting from separation. So, tayo ay pinoprotektahan ng Diyos. Ano? Para hindi tayo magkahiwalay. So, ganun ang pag dapat tayo, mayroon tayong ginagawang hakbang para maproteksyonan natin yung relasyon natin sa Diyos. Di po ba? Yung mga may asawa, ganun din naman din yun eh. Mayroon silang pinoprotektahan para wag silang maghiwalay. Ang Panginoon gayon din, gumawa tayo ng paraan kahit ang Panginoon mayroon siyang protection para sa atin para hindi tayo maiwalay. Sana tayo ay gumawa din tayo ng hakbang na gano'n na huwag tayo maiwalay sa Panginoon. Na stay connected yung ating ugnayan sa ating Diyos. Na lagi tayo mayroong connection para sa Kanya. Yung hindi tayo maiwalay. Sabi dito, sa aklat ng Roma 8:35, sino ang makapaghihiwalay sa atin sa pagmamahal kay Kristo? Sabi niya, ang paghihirap ba? Ang kapighatian, ang pag-uusig, ang guto, ang kahubaran, ang panganib, o ang tabak. Di ba? Paano po pala pag gumaganito na po yung sitwasyon ng mag-asawa? Pag wala na po siyang makain, anong sinasabi ninyo? Bakit ba naman kita ang naasawa? Bakit kita naasawa? Bakit ganito yung buhay? Nagsisisi ba kayo sa asawa niyo? Tingnan niyo ang asawa niyo. Pinagsisi. Brother niyo si Post, pinagsisihan mo ba yung asawa mo? Hindi. Ikaw, brother dyan. Parang may dalawang ano. Parang, hindi yung nagsisisi. Ikaw, brother, nagsisisi. Nagsisisi kayo? Huwag yung pagsisisihan yung mga asawa ninyo. Brother May, di ba? Huwag yung pagsisisihan. Kasi wala kamukha sa balantang lupa yung asawa. Yan lang. Nag-iisa. Kahit saan kayo maghanap. Kahit saan ninyo may gawin. Wala siyang kamukha. Alam niyo ito kung bakit ginagamit ito na tamparang saan natin ito ginagamit? Di ba halos pare-parehas tingnan? Pero mayroon po yan pagkakaiba. Di ba? Kaya kasama ninyo, very unique yan. Huwag niyong iiwan sapagkat wala na kayong pagkikita niya. Tama, brother na. Di ba? So kahit wala dito si Stella May, mahal brother na. Di ba? Kahit wala. So again, sabi dito, sa ating binabanggit, gawa tayo ng paraan. Sana wala makapaghiwalay sa atin. Kahit dumating man yung tagutom, wala mang may makain. Di ba sa kasal? Na minamahal mo ba siya? Kahit wala na kayong makain? Anong kadalasan sagot ng mga nagmamahalan? I do. Puro I do. Pero matapos na yung I do, ako nagkamali at ako ng sa pari. May
ay dapat hindi ayo. Di ba? So, sana, gayon din naman yung sa Panginoon eh. Kahit naghihirap ka, kahit tabak pa, ano man yung mangyayari sa atin? Huwag mong sabihin, bakit hiwalay na tayo, ganito pala yung buhay sa iyo. Huwag ano. Di ba? Dapat patuloy pa rin tayo na naglilingkod sa Diyos. Amen po? Huwag tayo mahihiwalay sa ganun. Sapagkat ang pag-ibig, pag pag-ibig po'y dumating sa atin, wala yan. Gagawin natin yung lahat. Tama po ba? Okay. So, yan po yung ating pangatlo. At sa panghuli, 4 na. Yes. Magsisilibrito tayo ng Christmas. Ano? 14. Okay. Sabi niya, God's love motivates us to love because we don't know how to love our neighbor. So, ang pag-ibig, inuudyugan tayo na matuto tayong magmahal. Sapagkat minsan, hindi talaga tayo marunong magmahal sa ating mga kapwa o doon sa ating mga kaaway. Kaya sabi dito, ang pag-ibig ng Diyos ay nag-udyog sa atin na magmahal dahil hindi natin alam kung paano mahalin ang ating kapwa. So, ang pag-ibig ng Diyos, yung pinadala niya sa pamamagitan ni Jesus, ay ito yung ngayong nag-uudyog kung bakit tayo marunong magmahal. Tama, sinasabi ko, sige, mahal kita, mahalin mo rin yung kapwa mo, mahalin mo ako, at mahalin mo ang iyong kaaway. Siya yung nagtuturo, siya yung nag-uudyok na matuto tayo magmahal. Tama po ba? So, yung pagmamahal mo ba, Brother Mr. Alacri, pilit? O tandang mahal mo siya? Papaaminin talaga dito. O, di ba? Walang pilit, di ba? Hindi pinipilit yun. Nararamdaman mo na siya ay mahal mo. Darating siya sa puso mo na mahal mo pala talaga siya. Yeah? Nararamdaman natin yun. Okay? So, sabi dito ng ating Panginoon. Ito yung ating pangatlo ha. Sabi dyan, motivating us to love because love comes from God. So, tinuturuan, inuudyugan tayo ng pag-ibig ng Diyos na kung paano siya nagmahal, kaya din naman tayo ay matuto tayo magmahal. Di ba? Kaya binigay niya yung kanyang anak, and then naramdaman natin na mahal tayo ng Diyos, so dahil mahal tayo ng Panginoon, marunong naman din tayo ngayon magmahal sa ating kapwa. Tama? So, yun yung isang magandang bagay. So, basahin natin. 1 John, sabi dito, sa unang Juan, chapter 3, 16, basahin ko po hanggang 18. 1 John, chapter 3, 16 to 18. Ang sabi niya dito natin nakikilala ang tunay na pag-ibig. Inialay ni Kristo ang kanyang buhay dahil sa atin, dapat din natin inalay. Yung sinasabi ko na po sa inyo na nag-uudyok yung pag-ibig sa atin na matuto din tayo magmahal. And then kanyang buhay dahil sa atin, dapat din natin ialay ang ating buhay dahil sa mga kapatid. Kapag nakita ng sino mang may kaya sa buhay ang kanyang kapatid na nangangailangan at hindi niya ito tinulungan, paano niya masasabing siya ay umiibig sa Diyos? Halimbawa, di ba ang sabi dito na may kaya, yung parang nakakaangat ka. Halimbawa, mayroong nangangailangan. So, pag may nangangailangan dahil nakaangat ka naman, ika na ng konti, so, kinakailangan ng tulungan mo rin siya, ipakita mo yung pag-ibig. Kung si Jesus na alam niyang ibinigay di ba? So, matuto ka rin magbigay doon kung ikaw naman ay nakakaluwag-luwag. Di ba? And then sabi dito, mga anak, huwag kayong umibig sa pamamagitan ng salita o wika. Lamang ipinakita natin ang tunay na pag-ibig sa pananampalataya sa pamamagitan ng gawa. Hindi po kompleto yung pag-ibig kung puro ka lang salita. Minsan, may naririnig ako, minsan sa away pamilya o mag-asawa. Sabi niya, huwag ka lang puro salita, yung pagmamahal mo sa akin, patunayan mo. O, di ba? So, patunayan. Pag sinabing patunayan mo, so, hindi lang doon sa salita, kundi ipapakita mo siya doon sa iyong action. Di ba? Kasi mahal mo Di ba? Kaya sabi dito ng Panginoon, kung mahal natin ang Diyos, tulungan natin yung ating kapwa. Kung tayo man ay nakakaangat-angat, tulungan natin. Hindi lang doon sasabihin, mahal kita, kapatid. Wala ka naman binigay.
Samantala nangangailangan siya, so fake ang iyong love. Huwag natin gawing fake yung pag-ibig. Para hindi siya maging fake sa pamagitan ng salita at pamagitan ng gawa, gawin natin yun. Nagiging fake lang siya pag yun ay salita lamang. Kinakailangan may sagawa. Anong ginawa ng Diyos? Diba? Binigay niya ang kanyang anak, hindi lang sa salita. Kundi yun ay ginawa niya. So hindi fake. Hindi fake yun. Totoo na binigay niya ang kanyang anak na si Jesus para sa atin. Ito yung diwa ng Pasko. Tama? And then sabi dito, sa chapter 4, 7, verse 10 hanggang 17. Sabi niya, mga minamahal, mag-ibigan tayo sapagkat mula sa Diyos ang pag-ibig. Ang bawat umiibig ay anak ng Diyos at kumikilala sa Diyos. Dalawa ano? Pag ikaw ay umiibig, anak ka ng Diyos. At ikaw ay kumikilala sa Diyos. Tama po? Pag ikaw ay umibig. Okay? So, and then, ang sinabi niya dito, ang hindi umiibig ay hindi kumikilala sa Diyos sapagkat ang Diyos ay pag-ibig. Kaya kung umiibig ka, kumikilala ka sa Diyos. Pero kung hindi ka marunong umibig, hindi mo siya kikilala. Okay? And then sabi dito, 9, inihayag ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang sugpuin niya ang kanyang buktong anak upang magkaroon tayo ng buhay sa pamamagitan niya. Then, ito ang pag-ibig. Hindi sa inibig natin ang Diyos, kundi tayo ang inibig niya at sino. Tama po ba? Ito ang pag-ibig. Hindi sa inibig natin ang Diyos, kundi tayo ang inibig niya. Yung sinabi ko na sa inyo kanina, kaya wala tayong maipagmamalaki. Kasi ang totoo, hindi talaga tayo yung umibig sa Diyos. Siya muna ang umibig sa atin at saka naman tayo umibig sa Kanya. Kaya wala tayong maipagmamalaki sa sarili natin. Natuto lang naman tayo umibig dahil sa ating Panginoon. Kung bakit ka, Brother Ryan, nakakaramdam ng pagmamahal? Dahil minahal ka ng Diyos. Tama po? Nung wala pa, di ba sa atin ang Panginoon, hindi pa natin nakikilala, hindi tayo marunong magmahal. Yung mga pagmamahal natin na sinasabi natin, mga piki. Di ba? Mamahalin mo ngayon, mamaya, hindi naman. Tatlong buwan, ayaw mo na. Mga piki pagmamahal. Di ba? Minsan, mamahalin mo, 5 buwan. Minsan, mamahalin mo, 1 taon. Pakalipas na 1 taon, hindi na. Pero tingnan niyo po ito mga kapatid na binabanggit natin ngayon, di po ba? Hindi dahil sa inibig natin ng Diyos, siya ang umibig sa atin. Okay? So, ito mga kapatid, sabi niya, sinugo ang kanyang anak upang maging handog sa ikapagpapatawan ng ating mga kasalanan. 17, ang pag-ibig ay naging ginanap kung hindi natin kinatatakutan. Tama po ba? Kinatatakutan ang araw ng paghukom sapagkat tayo tulad ni Kristo kahit nasa daigdig pa ito. So, amen? So, lahat tayo mga kapatid, lagi yung pagkakatandaan. Huwag niyong iwawaglit o iwawala ang pag-ibig. Amen? Ang diwa ng Pasko ay pagmamahal na nagagaling sa ating Panginoon. So, kinakailangan may paramdam natin sa Diyos, may paramdam din natin sa ating kapwa, sa ating mga kaaway. So, dapat lahat yun ipaparamdam natin. Kung ngayon ikaw ay marunong na magmahal, hindi ka marunong makipag-away. Dahil ikaw ay taong papamahal. Tama po? Masaya ba yung Pasko na natin? Parang hindi pa rin eh. Masaya ba yung Pasko nyo? Pasayahin ninyo sapagkat pag hindi nyo pinasaya, ako hindi lugin, kayo lugin sapagkat ako ay masaya. So dapat, maging masaya ang lahat. Okay, sa ating pagtatapos, anyayahan ko kayo sa aklat ng unang Juan 4:19 to 21. 19, sabi dito, tayo'y umiibig sapagkat ang Diyos ang unang umibig sa atin. Ang nagsasabing hindi iniibig ko ang Diyos at napupuot naman sa kanyang kapatid ay sinungaling. Sino dito sa inyo ngayon yung mayroong kinapuputan?
Kung kayo ay may kinapupuntaan at tatanungin ko kayo, mahal niyo yung Diyos. At sasabihin niyo oo, pero may kinapupuntan kayo, sinungaling ka. Sinungaling ang pag-ibig. Maliwanag po yun. Ulitin ko Sabi dito, tayo umiibig sapagkat ang Diyos ang unang umiibig sa atin. Ang nagsasabing iniibig ko ang Diyos at napupuot naman sa kanyang kapatid ay sinungaling. Marami kasi ngayong mga pigi na nagsasabi, mahal ko ang Panginoon, pero mayroon siya kinapuputan. Diba? Para tayo yung nagsasabi ng kaplastika mismo sa ating sarili. Nagsasabi tayo, mahal natin ang Diyos, pero mayroon kang isang tao na kinapuputan. So hindi po mga kapatid, iniibig mo ang Diyos at hindi mo siya kilala. Sapagkat kung kilala mo siya, dapat wala kang pagkapunan. Diba? Anong sinabi niya doon sa ating binasa? Binigay niya ang kanyang butong na anak. Minahal niya ang sanlibutan. Wala pong pagkapot ang Diyos Hindi niya kinondem ang sanlibutan, kundi pinadala niya yung kanyang anak. Wala pong sinabi ng pagkapot, kundi pagmamahal yung sinabi ng Diyos. Pag-ibig yung kanyang sinabi. Kaya sabi dito, at napupuot naman sa kanyang kapatid ay sinungaling. Kung yung kapatid na kanyang nakikita ay hindi niya kayang maibig, paano niya maibig ang Diyos na hindi niya nakikita? Di ba? Nakikita mo nga yung kapatid mo, hindi mo kayang ibigin paano ba yung Diyos na hindi mo nakikita? Na maibig mo siya. Yung kapwa mo ngayon mo kayang ibigin. Ang nagmamahal sa kapwa, nagmamahal sa Diyos. Tama po? Kaya ang sinabi dito ng Panginoon ng talata, kapag inibig mo ang Diyos at napupuot ka sa iyong kapwa, sinungaling ka. Kaya kung anong ginawa mo sa kapwa mo, ginagawa mo sa Diyos. Okay? And then sabi dito, sa 21, ito ang utos na ibinigay sa atin ni Kristo. Ang umiibig sa Diyos ay dapat ding umiibig sa kanyang kapatid. So walang pagkapuot, walang pagkagalit. Tama po? Dahil ganoon po yung pag-ibig. Wala po siyang pagod, walang away. Puro kapayapaan, ganoon yung pag-ibig. Walang away. Kahit may maway sa'yo, mahal mo pa rin sila sapagkat hindi niya alam kung paano ibig. Ikaw alam na. Kapag alam mo na yung pag-ibig, kaya-kaya mo magmahal ng tao. Pero may mga taong inaaway ka, hindi nila alam yung pag-ibig, kaya mahalin mo sila. Kasi kung alam nila yung pag-ibig, hindi sana hindi ka inaaway. Dapat mahal ka niya. Dahil ikaw yung nakalam ng pag-ibig, ikaw yung magmahal sa kanya. Dapat malawak yung pag-ibig natin. Kasi sa oras na may umaway sa iyo at ikaw ay nagalit sa kanya, hindi na totoo yung pag-ibig mo, napuput ka na sa kanya. Sasabihin mo ngayon, mahal ko ang Diyos. Sinungaling ka. Tama po? Ang diwa ng Pasko, mga kapatid, ay pagmamahalan, pag-ibigan ng bawat isa. Amen? Praise God, at tayo po ay manalangin. O Diyos, kami po ay naririto, Panginoon. Totoo na kayo, O Diyos, ay Diyos na mapagmahal. Pinadala ninyo ang iyong bugtong na anak upang kami, O Diyos, ay tubusin sa aming mga kasalanan. Na kahit kami makasalanan, Lord, wala kayong pag-aalilangan na ibigay ang iyong bugtong na anak. Salamat, O Diyos, sa inyong bugtong na anak na kung saan siya ang tumubos para sa amin. Tinuruan niyo kami kung paano kami magmahal, Panginoon. Lord God, magmahal kami, hindi lang sa salita, magmahal kami, bagay sa gawa, Panginoon. Maraming pong salamat sa umaga ito. Sa iyo lamang namin, ipanagkakatiwala ang lahat. Sa tayong pangalan ni Jesus, ang lahat ay magsabi namin. Amen. Maraming pong salamat.